Kaya nga magtataka kayo, bakit walang tugon ng Diyos sa inyo? Magtataka kayo na walang katugunan sa lahat ng inyong mga kahilingan. Kasi nga, nasa inyo yung dyablo. Hindi nyo pinapalayas yung dyablo sa loob ng tahanan. Hindi nyo pinapalayas ang dyablo sa loob ng sambahayan ninyo, sa pamilya ninyo, sa buhay ninyo, sa puso't isipan ninyo. Ayaw ninyong palayasin ng dyablo. Bakit hindi nyo panahanan sa puso nyo ang Holy Spirit? Bakit hindi nyo sabihin, I welcome you, Holy Spirit? Bakit hindi nyo i-welcome sa buhay nyo, Holy Spirit? Sabi ng ating Panginoon, ang Holy Spirit ay isusugo sa inyo upang tulungan kayo na makapamuhay ng maayos sa pananampalataya. Paalalahanan niya kayo patungkol sa salita ng Diyos. Pero bakit sa kabila ng mga pagsubok na meron tayo, hindi natin naririnig yung Holy Spirit? Hindi niya tayo pinapalahanan kung paano ba masusolusyonan ang problema. Kasi nga, binablock na tayo ng dyablo. Wala sa puso natin ang Holy Spirit, kundi yung dyablo mismo. So ano nangyayari? Napopokus tayo sa problema. Wala nang katugunan ng Panginoon dahil hindi ninyo makitang liwanag. Hindi na ninyo makita, hindi ninyo marinig yung tinig ng Panginoon kahit kaunti. Hindi ninyo marinig yung panawagan ng Panginoon. Sinasabi niya sa inyo, anak, tumawag ka lang sa aking pangalan. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang tumawag sa aking pangalan ay maliligtas. Basahin natin ulit ang 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13. Basahin natin ulit. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. At baka siya'y matisod. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Lahat ng tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Batay sa talata na ating binasa sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13, yung title ng ating preaching ngayon ay, walang pagsubok na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Amen. Mga kapatid, sino ba sa atin yung dumaranas ng mga pagsubok ngayon? Sino bang walang problema sa inyo? Itaas ang kamay, bigyan natin ng problema. Parang lahat naman tayong lahat ay dumaranas ng mga pagsubok. Natural lang bilang sa mananampalataya. And especially, bilang mga mananampalataya, mas mabigat yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon dahil napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Ito'y patungkol sa pagsubok, kung paano ba natin mapapagtagumpayan yung mga pagsubok na ito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sabihin niyo sa inyong mga katabi, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Sabihin niyo. Sa mga dumaranas ng mga pagsubok, sabihin nyo sa kanila, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kaya maniwala kayo sa ating Panginoon sa mga pagsubok sa buhay natin. Alam nyo, yung words na pagsubok dito sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 10, kapag tinranslate natin ito sa English, lalabas yan na test or tested. Yun yung kahulugan ng pagsubok. Pero kapag binasa naman natin ito sa English version, yung sa English version, ang lalabas naman dito na mababasa natin is temptation. Kapag tinranslate naman natin yung temptation sa Tagalog, lalabas naman ay tinutokso. So, ibig sabihin, dalawa yung kahulugan niya. Tinutokso at sinusubukan. Dalawa yung kahulugan niya dito. Pagsubok at pagtutokso. So, sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, bakit ko sinasabi ito sa inyo? Minsan kasi, yung mga mananampalataya, kapag dumaranas na sila ng mga problema sa buhay nila, hindi na nila alam kung sila ba'y tinutokso o sila ba ay sinusubukan. Hindi na nila alam kung sila ba'y sinusubukan ng Diyos
o sila ba'y sinusubukan ng demonyo? Hindi na nila alam kung sino ang tumutukso sa kanila o sila ba'y natutokso sa sarili lang nila. So, bilang isang mananampalataya, bilang mga normal na mga tao, isa lang yung nila para sa kanila, pagsubok. Sinusubukan lang tayo. Yun lang ang words para sa kanila. Pero kung babasahin natin sa Biblia, dalawa. Sinusubukan at tinutokso. Kahit ang Biblia, di ba, dalawa yung words niya para sa words na ito. Kaya nga mga kapatid, alam niyo ba kung kailan kayo tinutokso ng dyablo? Alam ba natin kung kailan tayo sinusubukan ng Diyos? Dapat alam natin iyan. Yung pinagkaiba ng tinutokso at ng sinusubukan. Pero para sa mga mananampalataya, parang nagiging isang words na lang yun eh. Kaya tignan natin, kung sasabihin natin na, ay, sinusubukan ako ng Diyos sa pananampalataya ko. Ay, sinusubukan ako ng dyablo. Iisa na lang ang iniisip ng tao. Para bang hindi nila mas nauunawaan kung ano ba yung meaning ng pagsubok na iyan. Kaya bakit ko sinasabi ito? Dahil napakahalaga na malaman natin kung ano ba yung pagsubok at kung ano ba yung tinutokso. Hindi na natin alam yung tao na yung kung siya ba'y tinutokso ng dyablo, kung kailan siya sinusubok ng Diyos. Alam nyo, napakahalaga na malaman yung bagay na ito. Kasi nga, alam nyo kung bakit? Dahil ang dyablo ay sinungaling. Sinungaling ang dyablo. Mula sa umpisa pa lamang ang dyablo ay sinungaling na. Alam ng dyablo kung paano kayo paiikutin sa mga pagsubok na meron kayo. Dahil ang dyablo mismo, alam niya yung salita ng Diyos. Alam niya lahat ng mga nagaganap sa inyong buhay. Alam niya kung paano kayo subukin. Alam niya kung paano kayo tuksuhin. Kasi kilala kayo ng dyablo eh. Once na malapit ka sa Panginoon, nandyan lagi ang dyablo para tuksuhin ka. Once na malapit ka na sa Panginoon, nandyan lagi ang dyablo para subukin ka. Pero ang tao, hindi niya namamalayan, siya ba'y sinusubukan ng dyablo o iniisip niya lang na sinusubukan lang siya ng Diyos. Kaya nga sa bawat pagsubok na meron tayo, dapat alam ninyo kung sino ang sumusubok sa inyo. Ang dyablo ba o ang Diyos? Dapat alam natin iyan. Kasi nga ang dyablo ay sinungaling. Sinungaling ang dyablo mula pa lang sa umpisa. Meron dito sinabi ang ating Panginoong Jesucristo na talinghaga patungkol sa mga manghasik. Ang sabi niya dito sa Mateo chapter 13, verse 20 to 22. Ang katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe, kaagad at masaya itong tinanggap, ngunit hindi tumimos ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagkatapos ng kapighatian, dumating ang pagkapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Narinig niyo yun? Nakita niyo? Dahil sa mensahe ng Diyos, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, andun yung Kristiyano na nasa ilalim siya ng pagsubok, nasa ilalim siya ng mga problema, nasa ilalim siya ng mga pagsubok sa buhay niya, saka naman papasok ang dyablo. Sa paanong paraan? Iniisip kasi ng mga tao na ang pastor ay namimersonal. Namimersonal sa preaching yung pastor. Minsan ganyan ang iniisip ng mga miyembro. Dumaranas na nga ako ng problema, tapos ganyan pa yung preaching niya. Alam niyo ba? Hindi trabaho ng pastor na pakialaman ang buhay ng mga miyembro. Hindi trabaho ng pastor na mag-search about sa nangyayari sa buhay nila. Hindi yung trabaho ng pastor. Kundi ang trabaho ng pastor ay ipahayag ang mensahe ng Diyos para sa inyo. Amen. Hindi niyo ba alam na mas mabigat ang labanan ng isang pastor kaysa sa mga miyembro? Mas matindi ang labanan ng isang pastor kaysa sa mga miyembro. Kumbaga, nasa 30% pa lang ang pagsubok na meron kayo, 100% pababagsakin ng dyablo. Yung pastor mismo. So, mas matindi ang labanan ng isang pastor kesa sa mga miyembro. Kaya kung iisipin natin, pinipersonal tayo ng pastor, hindi natin naunawaan yun. Doon papasok ang dyablo. Ang dyablo na sinungaling. Nandiyan yung pagsubok na yan. Sasabihin ng dyablo,
huwag kang makinig sa pastor, pinipersonal ka niyan. Dumaranas ka na nga ng pagsubok eh. Huwag mong pakinggan yung pastor mo. Sobrang bigat na nga ng pagsubok na meron ka, tapos ganyan pa yung gagawin ng pastor. Para bang pinapatamaan ka niya sa preaching niya. Ganon ang dyablo. Yun ang tinatawag na pagtukso ng dyablo sa inyo. Hindi niyo namamalayan, kaya nga sabi niya, dahil sa mensahe ng Diyos, yung tao na yun tumalikod sa kanyang pananampalataya. Anong purpose ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang Panginoon, alam niya kung ano yung dinaranas mo ngayon. Alam niya kung anong problema na meron ka. Kaya nga, ibinibigay ng Panginoon yung mensahe niya para magkaroon ka ng katugunan sa iyong problema. Pero ang trabaho ng dyablo, hadlangan yung katugunan na iyon sa pamagitan ng pagtukso sa iyo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang dyablo ay sinungaling. Kaya niyang baliktarin ang tama, gagawin niyang kasinungalingan. Kaya niyang baliktarin dahil alam niya ang salita ng Panginoon. Alam niya ang salita ng Diyos. Kung isipin natin, napakasakit magsalita ng pastor. Pero kung iintindihin lang natin ang salita ng Panginoon, ito pala'y kasagutan para sa lahat ng ating mga problema. Kung bubuksan lang natin ang ating mga puso. Dahil nga nakikinig tayo sa dyablo, habang nakikinig rin tayo ng preaching, sinasarado natin ang puso natin. Nagiging sarado ang puso natin ng sa gayon, yung salita ng Panginoon ay hindi sumasa puso. Hindi tumatanim sa puso natin ang salita ng ating Panginoon. Magugulat na lang kayo. Yung salita ng Panginoon ay binigay sa iyo, yun ang kasagutan. Marirealize mo na, ito na pala yung hinihiling ko na maging kasagutan sa mga problema ko. Para sa atin kasi, pag pumasok tayo sa simbahan, ang gusto natin, agad-agad. Nandyan yung katugunan ng ating Panginoon. Ayon sa teksto na binasa natin, ano ba ang pangako ng ating Panginoon? Ang sabi niya, sa lahat ng pagsubok, tapat ang Diyos. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayin iyon. Kung babasahin natin sa English, sabi niya, He will also provide a way out so that you can endure. Sa Tagalog, sa version, bibigyan niya kayo ng pintuan sa oras na kayo'y tinutokso. So sa oras na nasa ilalim kayo ng tukso ng demonyo, ang Panginoon magbubukas siya ng pintuan para makalabas ka doon. Pero paano kung hindi mo alam na kayo pala tinutokso ng dyablo? Napadala kayo sa tukso ng dyablo. Napadala kayo sa emotion ninyo. Napadala kayo sa sinabi ng pastor. Pinipersonal ka ng pastor mo. So anong gagawin mo? Tatalikod ka ngayon sa pananampalataya. Magbabackslide ka na sa pananampalataya. Sasabihin sa iyo ng dyablo, hindi ka tutugunin ng Panginoon. Tignan mo nga, nire-rebuke ka pa sa kabila ng mga pagsubok na meron ka. Hindi mo alam yung damdamin ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung paano resolbahin ang problema mo. Kaya nga nandyan ka, nakikinig na salita ng Diyos para magka one-on-one kayo ng Panginoon. Yan ang layo ninyo kung bakit tayo nagsisimba ngayon. Alam ng Diyos kung anong nararamdaman mo. Alam ng Diyos kung ano yung hirap na damdamin na sa bawat gabi na umiiyak ka sa problema mo. Alam ng Panginoon yun. Kaya nga nandito tayo para pakinggan yung salita ng Diyos. Hindi niyo ba alam? Ang way ng Panginoon para tugunin kayo is through preaching. Alam niyo kahapon, kaming mag-asawa, sa sobrang bigat ng pagsubok na meron kami financially, emotionally, pumasok kami sa kwarto. Mahigit 30 minutes ata kaming umiiyak na nakalohod. Naghawak kamay kami na umiiyak dalawa. Umiyak kami. Kasi nga, di na namin kaya yung bigat na problema. Although na hindi namin sinishare yung problema sa ibang tao, halika, magdasal tayo sa kwarto na walang nakakarinig. Tayong dalawang magdasal tayo sa Panginoon. Bigkasin natin lahat ng mga sakit sa puso natin na nararamdaman. Kung ano man yan, ipagdasal natin sa Panginoon yung kabigatan na yan. Pagkatapos na kabigatan, kapag tapos na nabigkas natin yan sa Panginoon, gaagaan yung damdamin na meron tayo. Ganun ang ginagawa namin ng mag-asawa.
Tuwing may dumaranas sa amin ng mga kabigatan, stress, dinadaan namin yan sa dasal. Hawak kamay kami dalawang mag-asawa na nagdarasal. Tuwing may problema na meron kami. Dahil alam namin, hindi namin kayang solusyonin yung mga problema na yan. Ang tanging pag-asa na lang namin, yung magtiwala at manampalataya kami sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam? Kaya pala yan yung preaching na iyan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kasi nga, alam ng Panginoon na tayo dumaranas na matinding pagsubok na hindi natin kaya. Alam ko na bawat miyembro ay dumaranas din ng matinding pagsubok na bawat gabi umiyak sila. Na para bang gusto na nilang sumuko. Hindi nila alam kung paano masusolusyonan ng mga problema nila, pero umaasa din sila na darating ang panahon na tutugunin sila ng Panginoon sa mga problema na meron sila. Kaya nga, ito yung mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Ito yung sagot ng Panginoon kung paano ba kayo mabibigyan ng kalutasan sa inyong mga problema. Yung magtiwala at manampalataya kayo, ang tanging gagawin nyo lamang sa harapan ng ating Panginoon ay makinig kayo ng salita ng Panginoon. Pakinggan ninyo yung mensahe ng Panginoon, isa puso nyo ito at manampalataya kayo. Amen. Dahil ang Panginoon, ipinoprovide niya yung tulong na yan sa pamagitan ng preaching. Nandito kayo dahil may problema kayo. Nandito kayo dahil nais ninyo magkaroon ng solusyon ng mga problema ninyo. Ang Panginoon nakahanda, bukas palad ang Panginoon para sa atin lahat. Sabi nga ng Panginoon, ibigay ninyo sa akin ang problema ninyo. At ako ang tutugon sa lahat ng mga problema na meron kayo. Ang Panginoon na magpo-provide ng lahat ng iyan. Pero kung paano nalaman kung sarado ang puso ninyo ngayon? Pero nasa ilalim kayo ng mga problema. Hindi nyo pinapakinggan, hindi nyo ina-accept ang salita ng ating Panginoon. Ano sabi ng Mateo chapter 7, 26-27? Ang bawat nakikinig ng salita, ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ng bahay. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. So, ibig sabihin lang nun, ang Panginoon ay nagpo-provide sa inyo ng isang pundasyon na matibay. Dahil gusto ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay nyo, sa kabila ng baha na iyan, kapag dumating sa inyo yung baha, matatag pa rin kayo. Hindi guguho yung tahanan na meron kayo. Hindi guguho yung pundasyon na meron kayo kapag ang pundasyon ninyo ay matibay. Ayaw ninyong pakinggan ang salita ng ating Panginoon dahil hindi yung target ninyo yung Panginoon mismo. Ang target ninyo, kaya kayo nandito kasi gusto ninyong masolusyonan ang problema na meron tayo. Pero hindi ninyo pinapakinggan ang salita ng ating Panginoon, na which is yun yung magiging kasagutan ng lahat ng ating mga problema. Wala kayong pakialam kung kayo ba'y sinusubukan ng Diyos. Wala kayong kung kayo ba'y sinusubukan ng dyablo. Ang para sa inyo, nais ninyong magkaroon ng solusyon ang inyong mga problema. Yun ang target ninyo sa harapan ng ating Diyos. Pero ang ating Panginoon, ipinoprovide niya sa atin yung bagay na magbibigay sa atin ng solusyon sa mga problema na meron tayo. Yun yung salita mismo ng ating Panginoon. Yun mismo, kaya nga sabi niya, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ibig sabihin, ito yung mismo sagot sa atin. Ang sabi niya, umulan man ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Kung hindi nyo isa sa puso ang salita ng ating Panginoon, pagdating ng mga problema, pagdating ng mga baha, yung pundasyon ninyo ibabagsak talaga. Kaya nga, utos ng ating Panginoon, para tumibay ang inyong pundasyon sa lahat ng mga problema na meron kayo, isa puso ninyo ang salita ng Panginoon. Isabuhay ninyo ang salita ng ating Panginoon. Bakit ayaw ninyo pakinggan ang salita ng ating Panginoon? Bakit ayaw ninyo yung pundasyon na ibinibigay sa inyo ng ating Panginoon? Ano sabi ng ating Panginoon sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 11? Ang Jesus na ito ay batong itinakwil ninyo. Mga tagapagtayo ng bahay na siyang naging batong panulukan.
Kung hindi niyo tinatanggap ang salita ng ating Panginoon, si Kristo mismo ang itinatakol ninyo. Ibinibigay na sa inyo si Kristo bilang isang pundasyon sa buhay ninyo para lahat ng mga pagsubok na meron kayo ay matatag ninyong mapaglabanan iyan. Pero bakit ayaw ninyong pakinggan ang salita ng ating Panginoon? Bakit ayaw ninyong pakinggan ang salita ng ating Panginoon? Dahil sa palagay ninyo, hindi yan ang sagot sa lahat ng kahilingan ninyo. Kaya mga kapatid, dapat alam ninyo kung paano kayo sinusubok ng Diyos. At dapat alam ninyo kung paano kayo sinusubok at tinutukso din ng dyablo. Alam niyo kung paano? Sabi nga ng ating Panginoon dito, meron kayong minimithi. Ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong minimithi. Dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Sa oras ng problema, bakit inaaway ninyo ang asawa ninyo? Dahil gusto niyo makamtan yung mga bagay na iyon? Sino sinisisi natin? Asawa. Nagkakaroon kayo ng away, nagkakaroon kayo ng conflict sa loob ng tahanan dahil may mga bagay kayo na gusto na hindi niyo magawa. Mga bagay kayo na gusto ninyong maangkin pero hindi niyo maangkin. Anong gagawin ninyo? Papatay kayo. Ang ibig sabihin lang nun, yung eager niyo na maangkin yung bagay na gusto ninyo. Hindi niyo alam, sa bawat pag-aaway ninyo, mas tumitindi yung kilos ng dyablo. Sa bawat pag-aaway ninyo sa loob ng pamilya, nagkakaroon ng lamat yung relasyon. Dahil yun ang gusto ng dyablo. Sa bawat awayan ninyo, nagkakaroon ng taglamig sa pagmamahalan. Sa bawat pag-aaway ninyo, nagkakaroon ng problema. Kaya nga, yun ang plano ng dyablo para sa mga pamilya. Tayo mga mananampalataya, minsan marami tayong minimithi sa buhay natin. Marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong bilhin, marami tayong mga bagay na ninanais sa buhay natin. Pero lahat ng yan ay pawang hilig ng laman. Pero bakit kayo nag-aaway sa mga bagay na hilig ng laman? Bakit ninyo pinag-aawayan ng mga bagay sa hilig ng laman? Ang mga mag-asawa, nagkakaroon ng hiwalayan. Dahil madalas yung mga mag-asawa, hindi nila makuha ang gusto nila. Marami mag-asawa naghihiwalay dahil sa kahirapan. May pangarap sila sa buhay nila dahil hindi nila matake yung ganong kahirapan. Pero kung nagtitiwala kayo sa ating Panginoon, i-guide kayo ng ating Panginoon sa buhay niyo kahit gaano pa kahirap ang buhay niyo, magkakaroon kayo ng kontento sa buhay ninyo. Kung magtitiwala lang kayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, humihingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Minsan humihingi tayo sa ating Panginoon para sa hilig lang ng ating laman. Kaya nga ang Panginoon hindi tumutugon sa inyo eh. Sinong babalingan ninyo? Asawa ninyo. Nag-aaway kayo dahil hindi nyo makuha ang gusto ninyong gawin. Nagkakaroon kayo ng awayan. Pero kung hihiling kayo sa Panginoon sa tamang paraan, sabi ng Panginoon, hindi kayo tinutugon dahil mali ang inyong paghiling. Ang hinihingi ninyo ay para sa kalayawan. Ang Panginoon hindi nagbibigay ng ganung bagay. Hindi nagbibigay ang Panginoon para sa hilig ng laman. Anong ibinibigay ng Panginoon? Anong ipinoprovide ng Panginoon? Spiritual. Spiritual ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na lumago tayo sa pananampalataya. Katulad ng preaching no last week. Anong title? Ang nagpapakumbaba ay tataas. Ang nagmamataas ay ibababa. Ang gusto ng Panginoon, once na humiling ka sa Kanya, magpakumbaba ka. Hindi yung sasabihin mo sa harapan niya, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Hindi ka talaga tutugunin ng Panginoon. Igalang mo ang Panginoon. Ituring mo ang Panginoon na Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Sabi nga ng Panginoon, kung ang masasama nga ay kaya magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, ako pa kaya. Pero sinabi niya doon na, ibibigay ko yung mga mabubuting bagay ayon lang sa aking kalooban.
So, hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Hindi lahat ng hinihiling natin ay makukuha natin. Kundi ayon lamang sa kalooban ng ating Panginoon at ayon lamang sa alam niya na mas makakabuti para sa atin. Pero kung yung bagay na hinihiling mo ay hindi makakabuti sa iyo, hindi iyan ibibigay ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga, dyan papasok ang dyablo. Sasabihin niya sa iyo, hindi ka tinutugon ng Panginoon sa iyong kahilingan. Ang Diyos ay hindi tapat. Sinungaling ang Diyos, walang Diyos. Minsan nasasabi natin yan. Kapag dumaranas na tayo ng pagsubok, pag dumaranas na tayo ng mga malalaking problema, nabibigkas na natin sa bibig natin, walang Diyos. Ang daming problema. Kailan kaya matatapos ang problemang ito? Walang Diyos. Tumatawag naman ako sa Diyos, pero hindi ako tinutugon ng Diyos. Doon na pumapasok yung pagsisisi natin sa pananampalataya. Doon na natin inirereklamo sa harapan ng Diyos lahat ng mga problema na meron tayo. Hindi tayo pinapakinggan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nagkikipagkaibigan kayo sa salibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kapag nakikipagkaibigan kayo sa salibutan, ay kinakaaway ninyo ang Diyos. Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng salibutan ay kaaway ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, hindi yung literal na kaibigan ng salibutan, kundi yung mga pagnanais natin sa mga bagay sa salibutan. The more na nagnanais ka sa mga bagay sa salibutan, nagiging kaaway ka ng Diyos. Paano ibibigay sa iyo ng Diyos yung minimithi mo kung pang salibutan ang hinihiling mo? Kaaway ka nga ng Diyos. Kaaway ng Diyos ang salibutan. Kaya nga, ang sabi niya dito sa binasa natin kanina sa talata na sa Matthew chapter 13 verse 22, ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan sa mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito'y hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, andyan sila. Pero anong minimithi nila? Balisa sila sa kayamanan. Balisa sila sa maraming bagay. Kaya ang Panginoon, hindi sila pinapakinggan sa kanilang mga kahilingan. Alam ng Panginoon kung anong nasa puso ng tao. Tingnan ninyo, yung katabi ninyo. Balisa ba sila? Tingnan nyo yung mukha nila kung makangiti ba. Baka hindi na sila nakangiti kasi balisa na yung mukha nila. Mukha lang balisa, walang pera. Pero wala namang problema. Mabuti yun. Yan, dapat umingiti tayo habang nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung balisa yung mukha natin. Ipinapakita natin sa Panginoon na problemado talaga tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tao ay dumaranas ng problema. Lahat tayo pare-pareho, pantay-pantay na dumaranas ng problema. Hindi nga lang pare-parehas yung mga pagsubok na meron tayo. Pero lahat tayo may pagsubok sa buhay. So walang sino mang tao na magsasabi na wala siyang problema. Lahat tayo may problema sa buhay. Kaya huwag kayong malulungkot dahil ang katabi niyo marami din problema sa buhay. Baka yung iba nga maraming utang dyan. Hindi lang nagsasabi. Lahat tayo may problema sa buhay. Kaya nga, dito pa lamang, ang ating Panginoon, gusto niya na tayo'y manampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoon, sa pamagitan ng mensahe niya, ibibigay sa atin yung kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Tignan ninyo, yung ating Panginoon. Tignan niyo yung nabasa natin, tumatalikod sila sa pananampalataya dahil sa mensahe ng Panginoon. Dahil hindi naman yun yung target nila talaga. Ang target nila, Lord, gusto ko ng kasagutan sa lahat ng aking mga problema. Anak, binibigay ko na sa iyo yung kasagutan ng iyong problema. Pakinggan mo lang to. Bigyan mo lang ako ng oras. Kapag naunawaan mo ito, eto na yung sagot para sa iyo. Pero anong ginagawa ng mga tao? Tumatalikod sila. Tinatalikuran nila ang pananampalataya nila. Hindi nila alam, nasa ilalim pala sila ng pagsubok, pero nasa ilalim din sila ng tukso ng dyablo. Kaya nga mga kapatid, sabihin ninyo, sasabihin natin na, Lord, bakit ba pinapahirapan mo ko? Napakaraming problema. Kailan ba matatapos itong ganitong problema? Sinasabi natin na, Lord,
Sana matapos na ito. Tulungan mo naman ako, Lord. Maraming problema sa buhay natin na hindi natin kayang resolbahin. Pero ang Panginoon lang ang makakapagbigay sa inyo ng resolba. Sa lahat ng problema na meron tayo. Kaya nga, yung tao hindi na niya alam kung siya ba'y tinutokso ng diablo, kung siya ba'y sinusubukan ng Diyos. Hindi na niya ma-determine kung ano ba itong bagay na ito. Iisa lang para sa kanya, Lord, gusto kong ma-solusyonan ang aking problema. Yun lang para sa kanya. Ang tao hindi na niya alam kung bakit siya dumaranas ng mga problema. Napakahalaga na malaman ninyo kung kayo ba'y sinusubukan o tinutokso. Bakit? Sinasabi dito sa Santiago chapter 1 verse 13 to 14, huwag sabihin naman na siya'y tinutokso ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman siya tinutokso. Yun ang sabi ng Bible. Ang sabi niya dito, ang kahit sino, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo, ito'y nag-uugat sa kanyang puso. Nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y humahantong sa kamatayan. So, huwag nating sabihin na tayo'y sinusubukan ng Diyos kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok na sarili nating pagnanasa. Ninanais natin yumaman, sasabihin natin, naghihirap tayo, sinusubukan lang tayo ng Diyos. Ninanais natin yung maraming bagay, bumibili tayo ng maraming bagay. Ang dami natin binibili, pagkasahod, bibili tayo, lalaspagin natin yung pera natin. Tapos maya-maya, maubusan na tayo ng pera, sasabihin natin, sinusubukan tayo ng Diyos sa kahirapan. Hindi yung pagsubok ng Diyos, kundi ikaw mismo. Sinasabi dito, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. So, ibig sabihin, kapag tayo mismo nagnanais sa mga bagay sa salibutan, huwag niyong sabihin sa Panginoon na sinusubukan ka ng Panginoon. Ikaw mismo yung may kasalanan kung bakit mo nararanasan niyan. May tao na nagsasabi, Lord, bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Hirap na kami. Sabi naman namin sa kanya, ba't di ka magtrabaho? Ba't ayaw mo magtrabaho? Ba't umaasa ka sa ibang tao? Sino sumusubok sa'yo? Ang Diyos. Ikaw mismo may gusto niyan. Magtrabaho ka ng sagyon, hindi ka maghirap. Magtrabaho ka ng sagyon, hindi mo sabihin sa sarili mo, nahihirapan ka sa buhay. Kaya nga ang tao, minsan hindi na niya alam kung siya ba'y sinusubukan o siya ba'y tinutokso lamang sa sarili niyang nasa. Ito'y nasa sa sarili nating laman. Kaya nga, alam niyo kung paano nanunukso ang diablo? Alam niyo ba kung paano manukso ang diablo? Ang diablo, ibibigay niya sa iyo lahat ng nasa ng laman mo. Isang bagay diyan yung hilig ng laman. Masasabi ba natin na tayo sinusubukan sa pananampalataya kung tayo nanonood ng mahahalay ng panonoorin? Masasabi ba natin sinusubukan tayo sa pananampalataya habang nag-i-scroll ka ng cellphone, nakakita ka, sasabihin ng diablo, uy, may nalampasan ka, balikan mo, may sexy doon, nakahubad. Yun ba'y pagtukso? Yun ba'y sasabihin mo na sinusubukan ka ng Diyos sa pananampalataya? Hindi. Pagtukso yun ng diablo. Kaya huwag niyo sasabihin na kayo sinusubukan sa pananampalataya kung kayo mismo ay nagnanasa sa bagay na iyon. Kayo mismo yung nagpapatangay sa diablo. Paano magtukso ang diablo sa atin? Ibibigay niya yung gusto mo. Ibibigay niya kung ano yung hilig ng laman mo. Yung bang bagay na kung saan mauubos yung oras mo. Yung mga bagay na wala ka ng time magdasal. Mag-scroll ka lang. Gusto mo magbasa ng Bible? Ibibigay sa iyo ng diablo yung tukso na yan. Sige, mag-scroll ka lang, maya ka na mag-Bible. Maya ka na mag-pray. Mag-scroll ka lang. Habang nakikinig ka ng preaching, mag-cellphone ka muna. Inaantok ka yata eh. Yan ang pagtukso ng diablo. Lahat ng nasa ng laman, yan ay klase ng pagtukso ng diablo.
Kumbaga ang dyablo kapag nanukso, pabigay. Pabigay lahat, ibinibigay lahat ng nasa ng laman. Pero may time ang dyablo na may kukunin din siya. Para isipin mo na sinusubukan ka ng Diyos at isisi mo sa Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kumbaga, kinuha sa iyo isang bagay na mahalaga sa iyo, iisipin mo, isisisi mo sa Diyos, Lord, bakit kinuha mo naman itong bagay na ito sa akin? Ito lang yung mahalaga sa akin eh. Pero hindi mo alam ang diablong kumuha nun. Para isisi mo sa Diyos yung bagay na iyon. Nakakalito. Hindi mo alam kung sinusubukan ka ba ng Diyos o ikaw ba'y tinutokso lang ng diablo. Kaya napakahalaga na dapat natin malaman ang bagay na iyon. Kukunin sa iyo yung halimbawa, kinuha kay Brother Vincent si Snoopy. Ano kayang iisipin niya? Lord, mahal ko naman itong aso na ito, ba't kinuha mo ito sa akin? Pero anong inisip niya? Nung nawala sa kanya yung aso na yun, mas tumatag pa siya sa pananampalataya. Amen. Yung bagay na kinuha sa kanya ng demonyo, naging positive. Kasi nga, hindi niya inisip sa sarili niya na ito'y pagsubok ng Diyos. Kundi ito'y magbibigay sa kanya ng katatagan sa pananampalataya. Amen. Yun ang tinutukoy ko. Ang diablo, kapag kumuha siya, ang target niya, sisihin mo ang Diyos. Ganyan din sa buhay natin. Bakit tayo naghihirap? Bakit nawawala yung mga bagay na meron tayo? Kasi nga, para isipin mo, sisihin mo ang Diyos. Pero ang Diyos mismo, target din niya, alisin naman yung mga bagay na makalaman. Kumbaga, yung hilig na laman at kahalayan, inaalis ng Diyos ito sa atin. Kumbaga, para sa Diyos, kapag siya'y nagsubok, spiritual. Spiritual ang gagawin ng ating Panginoon kung paano tayo susubukin. Katulad na lamang ng nangyari sa ating Panginoon nung siya'y tuksuhin ng diablo. Anong nangyari sa kanya? Ang sabi niya, sabi ng diablo, hindi pwede yan. Nagugutom ka, Jesus. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kumain ka. Alam ng diablo na nagugutom ang Panginoon. Pang makalaman ang ibibigay ng diablo. Ganyan ang diablo kung paano siya magtukso. Alamin niyo kung paano magtukso ang diablo, ipuprovide niya yung para sa laman. Nakita niya na nagugutom si Jesus, nagugutom ka, kumain ka. Hindi lang tinapay ang ino-offer ng diablo, kundi lahat ng kayamanan sa mundong ito, ino-offer niya. Pero tinanggihan ito ng Panginoong Jesus. Ano sabi niya? Huwag mo susubukin ang Diyos. Madalas sinusubukan natin ang ating Panginoon. Sinusubukan natin ang ating Panginoon kung talagang Diyos talaga siya. Pero hindi natin alam na na dumarating sa punto na sinusubukan na pala natin ang ating Panginoon. Lord, asan ka? Kung totoong Diyos ka, tugunin mo ako. Minsan, nagmamataas na tayo. Sinusubukan na natin ang ating Panginoon. Hindi natin alam na nagiging mataas na pala tayo. Nakakalimutan na natin magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, kapag nanubok siya, spiritual. Pero kapag ang diablo nanukso sa atin, physical. Yung hilig ng laman ay ipuprovide sa iyo. Lahat ng gusto mo, ibibigay sa iyo, katulad ng ginawa ng diablo kay Jesus Christ. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Sambahin mo lang ako. So, ibig sabihin lamang nun, tuwing ninanais ninyo yung mga bagay sa salibutan, ang sinasamba pala ninyo yung diablo. Ang diablo ang sinasamba natin. Tuwing ninanais natin yung mga bagay sa salibutan, hindi ninyo naiintindihan, hindi nyo namamalayan, dahil sa paghangad ninyo, sa paghiling ninyo, ang diablo ang sinasamba ninyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, humihingi kayo, hindi kayo pinagbibigyan kasi mali ang inyong paghingi. Dahil humihingi kayo para lang masunod ang inyong layaw. Ang Diyos ay hindi diablo. Hindi siya katulad ng diablo na ibibigay lahat ng gusto ninyo para lang masunod ang hilig ng laman. Ang Panginoon, ibibigay niya sa inyo yung mga bagay na spiritual. Humiling ka ng bagay na spiritual, tutugunin ka ng Panginoon. Humiling ka ng mga bagay na makalaman, hindi ka tutugunin ng ating Panginoon. Kung wala kang purpose. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan.
Para saan mo gagamitin ang sasakyan? Dalawang bagay. Maggagala ka o gagamitin mo yan para magsundo ka sa mga miyembro mo. May purpose. Para sa iyong hilig na laman o pang-espiritual. Dalawang bagay yan. Bakit ka bibili ng bagong cellphone? Sa sarili mo lang para makiuso? O gagamitin mo pang video para sa preaching? Dapat alam natin yung hinihiling natin. Kung kanino ba tayo humihiling, sa diablo ba o sa Diyos? Dapat maunawaan natin yung mga bagay na ito. Kung kailan tayo tinutokso ng diablo at kung kailan tayo sinusubok ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga. Kaya nga sa harapan ng ating Panginoon, kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok, hangarin natin yung presensya ng ating Panginoon. Hangarin natin yung salita ng ating Panginoon. The more na dumaranas kayo ng pagsubok, mas lumapit kayo sa ating Panginoon. Mas lumapit kayo ng lumapit. Ma-excite kayo lalo sa salita ng Panginoon. Dahil yun mismo ay magbibigay ng katugunan sa inyong mga problema. Hindi kayo bibigyan ng solusyon ng Panginoon directly. Pero bibigyan kayo ng lakas ng Panginoon na makatawag at magsisi sa inyong mga kasalanan. Nang sa gayon, ang Panginoon mismo yung magpo-provide ng kasagutan sa inyong mga problema. Hindi gagawin ng Panginoon na instantly, Lord, kailangan ko ng pera, hindi mahulog ang pera sa inyong harapan. Kundi ang Panginoon mismo, gagawa siya ng paraan para magkaroon ka ng pera. Hindi directly mahulog sa iyong harapan yan. Kundi gagawin ng Panginoon, gagamit siya ng ibang tao. Para sa problema na meron ka. Kaya huwag kang mag-expect na kung ano problema mo, agad-agad instantly nandiyan. Ang gawin mo, ayusin mo muna ang relasyon mo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko tinatanggap yung dasal ng isang masama. Ibig sabihin lang nun, gusto ng Panginoon, linisin mo muna ang iyong puso't isipan bago ka humiling sa akin. Bago ka humiling sa akin, linisin mo muna ang iyong puso't isipan. Dahil ang kaharap mo'y Diyos na banal. Kaya nga sinasabi ng Biblia, walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil lahat tayo makasalanan. Kaya huwag mong itaas ang sarili mo, Lord, kailan mo ako tutugunin sa kahilingan ko? Mas mataas ka pa sa Panginoon? Genie ba ang ating Panginoon? Tuwing ikaw ay hihiling, tutugunin ka ng Panginoon. Ba't di ka magpakumbaba? Sa kakatutugunin ng Panginoon. Magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Natutunan niyang sumunod sa pamagitan ng pagtitiis. Paano kayo matututong sumunod sa Panginoon kung hindi kayo marunong magtiis sa mga pagsubok na meron kayo? Ang ating Panginoong Jesucristo, alalahanin ninyo kung gaano kahirap ang tiniis niyang hirap para lang matugunan kayo, para lang mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Tiniis niyang hirap, pinasan niya ang krus. Naipako siya sa krus para lang mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Yun ay malaking habag ng Diyos para sa atin. Mas malaki ba ang problema ninyo kaysa sa ginawa ng ating Panginoon na sakripisyo doon sa krus? Maliit lang na problema ito. May solusyon pa ang Panginoon para sa atin. Ang nais lang ng ating Panginoon, manumbalik ka sa Kanya. Manumbalik ka sa ating Panginoon at magsisi sa iyong mga kasalanan. Yun lang naman ang hinihiling ng ating Panginoon. Kapag binigyan ka ng pagsubok ng ating Panginoon, aalisin niya yung hilig ng laman mo. Para lang makita mo yung kasagutan sa iyong mga kahilingan. Anong sabi ng mayaman? Guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ng Panginoon? Sundin mo lahat ng kautusan. Nasusunod ko na po yun. Eh di isa na lang. Isa na lang ang dapat mong gawin. Ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan at ipamahagi. At saka ka bumalik sa akin. Sumunod sa akin. Ibig sabihin ng ating Panginoon, alisin mo muna lahat ng mga nagbibigay sa iyo ng yung minamahal mo. Lahat ng mga bagay na ninanais mo, alisin mo muna at saka ka sumunod sa akin. Paano ka makakalapit sa Panginoon?
Kung ang dami mong bitbitin sa iyong sarili. Ang gusto ng Panginoon, linisin mo muna ang iyong sarili. Saka ka sumunod sa akin. Ganon ang Panginoon kapag ninanais niya. Ang gusto ng Panginoon, spiritual. Kung lalapit kayo na makalaman sa harapan ng Panginoon, hindi kayo makakalapit sa Kanya. Dahil gusto ng Panginoon, sumunod ka muna sa Kanyang mga salita. Sumunod ka muna at alisin mo yung buhay sa hilig ng laman. Yung mga minamahal mo, lahat ng mga pinapahalagan mo, yung oras mo sa panunood, sa pagsa-cellphone, lahat ng yan ay alisin mo. Saka ka sumunod sa akin. Doon yung tugon ng Panginoon. Nagtatanong siya kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alisin mo muna yung barrier. Alisin mo muna yung mga bagay na sobrang minamahal mo. Nang sa gayon, makasunod ka talaga sa akin. Kung kayo gusto niyo magkaroon ng katugunan, Lord, paano ba matutugunan ang aking mga problema? Alisin mo muna lahat ng mga minamahal mong sobra. Yung sobrang pag-intindi mo sa mga problema mo, alisin mo muna. Alisin mo muna yung barrier sa pagitan natin dalawa. Magsisi ka muna sa iyong mga kasalanan. Saka ka sumunod sa akin at ipapaliwanag ko sa iyo kung ano bang solusyon sa mga problema mo. Tutugon ng Panginoon sa iyong mga problema. Kaya nga, Panginoon, ang gusto niya, linisin muna natin ang ating mga puso at isipan. Alam ng Panginoon kung ano bang mga problema na meron tayo. Kaya nga, nung ang ating Panginoon nagpa-fasting, andun yung pagtukso. Andun yung example ng labanan ng espiritual. Andun yung example ng hilig ng laman. Si Jesus, nagpa-fasting para sa pang-espiritual. Andun si Satanas na nanunukso para sa hilig ng laman. So, andun yung sinasabi ko sa inyo na mauunawaan nyo kung kailan nanunukso yung dyablo sa buhay nyo. Ibibigay niya yung mga bagay na hilig ng laman. Pero si Kristo, ang ibinibigay niya sa inyong pagsubok, spiritual. Ganon, katulad ng ginawa niya sa mayaman. Alisin mo muna yung hilig ng laman mo. Pagsubok sa atin yan. Pagsubok na mabigat para sa atin na alisin yung cellphone, yung social media. Mabigat para sa atin yan. Kasama na natin yan sa araw-araw. Kaya nga mahirap makalapit sa Panginoon kung hindi natin isusuko yung mga bagay na meron tayo. Yung mga bagay na pinapahalagan na meron tayo ngayon. Kaya nga ano sabi ng Panginoon? Kung iniibig mo ang iyong anak, yung asawa, nang higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. So ibig sabihin lang ng ating Panginoon, mas higit na pahalagan mo ang ating Panginoon kesa sa hilig ng laman mo. Yung pag-ibig natin sa mga mahal natin sa buhay, yan ay para sa hilig lang ng laman. Dahil yan ay pag-ibig sa laman mismo. Pero yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, spiritual. Kung nais ninyo na kayo'y makalapit sa Panginoon, mahalin nyo muna ang ating Panginoon. Ibigin ninyo ang ating Panginoon. Kaya nga ngayon, habang tayo lumalapit sa ating Panginoon, isipin ninyo, Lord, paano ba ako makakalapit sa iyo? Lord, paano ba masusolusyonan ang problema na meron ako? Isa lang ang sagot ng ating Panginoon. Magpakumbaba ka. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Linisin mo muna ang iyong sarili. Nang sa gayon, mag-usap tayong dalawa. Ibibigay ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo kung paano ba masusolusyonan ang problema mo ngayon. Exactly ngayong oras na ito, mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Mararamdaman mo sa puso mo na ang Panginoon ay nasa puso mo na. Siya na yung nagkokontrol sa buhay mo. Siya na yung magkokontrol sa lahat ng problema na meron ka. Kung magpapakumbaba ka lang sa oras na ito, kung ibibigay mo lang kay Lord yung buong tiwala na yan na hihingi ka ng sorry sa lahat ng mga kasalanan na meron ka. Alam niyo, anong sabi ng Panginoon? Walang bahagi sa kaharian ni Kristo. Ang Diyos, ang taong nakikiapid, mahalayo sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, gusto ng Panginoon, alisin mo muna lahat ng kahalayan, lahat ng kalaswaan, lahat ng hilig ng laman, lahat ng pagkasakim, dahil yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina,
Ang bawat paghiling ninyo sa mga bagay sa hilig ng laman ay pagsamba sa Satanas. Kaya nga sabi ng Panginoon, pinapahalalahan ng Kanya, alisin mo muna lahat ng iyan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama. Naghahangad sila ng kayamanan at pagkatapos sila'y napapahamak. So yung mga taong naghahangad ng kayamanan, ng pera, lahat sila'y napupunta sa kahapahamakan, sa kamatayan. Ngunit anong nais ng Panginoon? Ang nais ng Panginoon ay ibigin mo ng sobrang ating Panginoon, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Dahil ang mga pag-ibig natin sa mga bagay-bagay sa salibutan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maging sa sarili man natin, kung proud tayo sa mga bagay na nagagawa natin, pagsamba yan sa Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na fashion natin, lahat ng yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga mga kapatid, sinasabi ng Biblia, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Nalulungkot kayo. Nagpapakahirap kayong yumaman. Pero nahihirapan pa rin kayo sa buhay. Dahil ayaw ng Panginoon na maghangad kayo ng kayamanan sa buhay ninyo. Matuto kayo makontento sa buhay ninyo. Ang tanging hangarin lang ng ating Panginoon, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan doon sa langit mismo. Ang pangako ng Panginoon na tahanan natin ay doon sa langit. Hindi dito sa lupa, kundi sa langit mismo. Kaya nga mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Ayaw ninyong palayasin ng dyablo sa buhay ninyo. Kaya nga punong-puno kayo ng problema sa buhay. Ayaw ninyong i-cast out yung dyablo. Napanood na ba ninyong War Room? Di ba napanood na natin yung War Room? Yung kwento doon, anong sabi ng babae? Nung wala yung asawa niya, habang yung asawa niya ay nangangalo niya, nakikipag-date sa kabit niya, nagdasal yung babae sa loob ng tahanan. Ano sabi niya? Lumayas ka, dyablo ka sa tahanan na ito. Lumayas ka, dyablo sa aking pamilya. Lumayas ka, dyablo sa aking asawa. Pinalayas niya yung dyablo sa buhay nila, sa pamilya. Habang nakikipag-date yung asawa niya, anong nangyari? Biglang sumakit yung tiyan ng asawa niya habang nakikipag-date sa kabit niya. Ibig sabihin lang noon, kumilos na ang Panginoon instantly. Kung palalayasin ninyo ang dyablo, lalayuan kayo nito. Kaya sa mga problema na meron kayo, palayasin niyo ang dyablo. Ikaw, Satanas ka, humahadlang sa katugunan na pagkakaroon ng bisa. Lumayas ka, demonyo ka. Palayasin niyo ang dyablo. Kasi nga, ang dyablo mismo ay humahadlang sa lahat ng kahilingan na meron kayo. Lumayas ka, dyablo, na nagbibigay ng kahirapan sa amin. Lumayas ka, dyablo, sa puso ng aking asawa na napaka mainitin ang ulo. Amen. Diba? Lahat ng yan, ipagdasal ninyo sa Panginoon. Kaya lahat tayo, pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi kayo magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, hindi kayo lalayuan ng dyablo. Nasa ilalim lang kayo ng kapangyarihan ng dyablo. Mananatili lang kayo sa kapangyarihan niya hanggang sa bumagsak kayo. Kaya nga magtataka kayo, bakit walang tugon ng Diyos sa inyo? Magtataka kayo na walang katugunan sa lahat ng inyong mga kahilingan. Kasi nga, nasa inyo yung dyablo. Hindi nyo pinapalayas yung dyablo sa loob ng tahanan. Hindi nyo pinapalayas ang dyablo sa loob ng sambahayan ninyo, sa pamilya ninyo, sa buhay ninyo, sa puso't isipan ninyo. Ayaw ninyong palayasin ng dyablo. Bakit hindi nyo panahanan sa puso nyo ang Holy Spirit? Bakit hindi nyo sabihin, I welcome you, Holy Spirit? Bakit hindi nyo i-welcome sa buhay nyo, Holy Spirit? Sabi ng ating Panginoon, ang Holy Spirit ay isusugo sa inyo upang tulungan kayo na makapamuhay ng maayos sa pananampalataya.
Paalalahanan niya kayo patungkol sa salita ng Diyos. Pero bakit sa kabila ng mga pagsubok na meron tayo, hindi natin naririnig yung Holy Spirit? Hindi niya tayo pinapalahanan kung paano ba masusolusyonan ang problema. Kasi nga, binablock na tayo ng dyablo. Wala sa puso natin ang Holy Spirit, kundi yung dyablo mismo. So ano nangyayari? Napopokus tayo sa problema. Wala nang katugunan ng Panginoon dahil hindi ninyo makitang liwanag. Hindi na ninyo makita, hindi ninyo marinig yung tinig ng Panginoon kahit kaunti. Hindi ninyo marinig yung panawagan ng Panginoon. Sinasabi niya sa inyo, anak, tumawag ka lang sa aking pangalan. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang tumawag sa aking pangalan ay maliligtas. Pero bakit ayaw ninyo tumawag? Sa pilgrim, di ba, napanood natin? Tulong! Nandyan agad ang tulong. Sa bawat sigaw niya na tulong. Ano man ang problema, pagsubok na meron siya, kapag sinabi niya, tulong! Nagtatak siya, ba't agad nandun yung tulong? Kasi nga, pangako ng Panginoon, once tumawag ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Ang nais ng Panginoon, linisin mo muna ang puso mo, tumawag ka sa Kanyang pangalan. Huwag yung uumpisahan mo na ratratan ng Panginoon, magre-reklamo ka, Lord, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito? Hindi ganun ang pagtawag sa harapan ng Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Nahihirapan ako ngayon. Kung ako may makasalanan, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi ko na alam kung paano masusolusyonan ang problemang ito. Tulungan mo lang ako, Lord. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Sige na, Lord, patawarin mo na ako. Kung ito man ay pagsubok, pinapalo mo man ako, patawarin mo na ako, Lord. Ayoko nang dumanas pa ng ganitong karaming pagsubok. Ganon. Hindi yung raratratan mo ang Panginoon ng puro reklamo. Huwag kang magre-reklamo sa Panginoon. Dahil ang pagsubok na ibinibigay sa iyo, Panginoon, spiritual. Yung nagbibigay talaga sa inyo ng problema, yung dyablo. Yan ang problema. Hindi natin makita kung sino bang nagbibigay sa atin ng tukso. At hindi natin makita kung sino bang nagbibigay sa atin ng pagsubok. Direkta tayong nakaharap sa Panginoon. Hindi natin makita yung dyablo pala yung may kagagawan niyan. Hindi ang Diyos. Kaya nga sinabi sa Biblia, huwag ninyong sasabihin na tinutukso kayo ng Diyos. Dahil kayo mismo may kagustuhan yan. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, dahil kagustuhan nyo yan, humingi kayo ng tawad. Kasalanan niya sa harapan ng Panginoon. Kung gusto niyo masolusyonan ang problema na meron kayo, humingi muna kayo ng tawad. Dahil yung kasalanan na yun, ang problema na yun, ay pinagmulan kasalanan. So, masusolusyonan lang yan sa pamagitan ng paghingi ng tawad natin sa ating mga pagkakasala. Doon pa lang kikilos ang ating Panginoon. Doon pa lang siya magkakaroon ng katugunan. Kung kayo'y sasampalataya lang sa Panginoon. Yung isang babae yung Samaritana, sabi niya, Panginoong Jesus, tulungan mo naman ang aking anak. Aba anak, nakalimutan mo na. Mauna mo ng aking mga anak na pakainin. Ibibigay ko ba ang pagkain para sa aso? Ano sabi ng babae? Lord, kahit yung mga aso ay kumakain man ng nalalaglag sa hapag ng mayaman ng kanyang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Umuwi ka na. Ang laki ng pananampalataya mo. Pinagaling na ang iyong anak sa kanyang karamdaman. Andun yung pagpapakumbaba. Andun yung pagpapakumbaba. Andun yung pagkilala niya sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi tayo naniniwala sa kapangyarihan na kayang gawin ng ating Panginoon, kung hindi kayo magtitiwala sa Kanya, sa anumang problema na meron kayo, gaano man kalaki ang problema na meron kayo, lahat ng yan kayang lutasin ng ating Panginoon. Be humble sa harapan ng Panginoon. Maging humble ka sa paghingi ng kahilingan. Maging humble ka habang humihingi ka ng dasal mo. Isipin mo mabuti kung paano ka lalapit sa Panginoon. Isipin mo mabuti kung ano bang dasal na dapat mong gawin. Isipin mo muna yung sarili mo. Kung ano bang kasalanan na meron ka bago ka humarap sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Iwan mo muna ang iyong handog sa labas ng pintuan. Kapag yung
yung kapatid ay may kaaway ka, makipag-ayos ka muna. Saka ka lumapit sa akin at maghandog. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Iwanan mo muna sa labas ng yan lahat ng mga karumihan. Kapag okay ka na, maayos ka na, humarap ka sa akin. Kapag handa na ang iyong puso, na-realize mo na ikaw ay isang makasalanan, humarap ka sa Panginoon. At ang Panginoon, tutugunin ka niya. Dahil ang Panginoon ay bukas palad sa atin lahat. Kaya nga sabi ng Panginoon, subukin niyo ako kung hindi ko buksan ang pintuan ng langit. At ibubuhos sa inyo yung pagpapala. Kung magtitiwala lang kayo sa ating Panginoon. Huwag kayo magtiwala sa mga problema na meron kayo. Magtiwala kayo sa Panginoon. Huwag ninyong bigyan na solusyonan ang problema ninyo. Huwag kayo magmadali sa mga problema na meron kayo. Hayaan ninyo ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay nyo. Magkaroon kayo ng close relationship sa ating Panginoon. Kapag meron ka ng close relationship sa ating Panginoon, si Lord ang magmamaneho ng buhay mo. Walang makakapigil sa iyo. Sabi nga ng Panginoon, kung nasa atin si Kristo, walang makakalaban sa atin. Walang diablong makakalaban sa iyo kung nasa inyo si Kristo. Pero dahil wala sa atin si Kristo, mahina tayo. Ba't tayo ng mga pagsubok, mga problema? Huwag niyong isipin na yan ay spiritual na labanan lang. Isipin nyo rin, timbangin nyo rin yung mga problema na meron kayo. Saan ba nagmula ang problema na yan? Yan ba'y mula sa hilig ng laman mo lang? O yan ay talagang pagpapahalo ng Panginoon? Isipin nyo kung paano kayo sinusubok ng diablo. Isipin niyo kung paano kayo sinusubok din ng Diyos. Ang pagsubok ng Diyos ay masakit. Papaluin at papaluin ka niya hanggang ma-realize mo na ikaw isang makasalanan. Pero yung pagsubok ng diablo, anong gagawin niya? Kukuhunin niya sa iyo hanggang sa magdamdam ka. Isisi mo sa Diyos. Minsan, ibibigay niya talaga sa iyo lahat ng gusto mo. Sambahin mo lang ang Diyos, tumalikod ka lang sa pananampalataya. Katulad ng sinasabi ng Biblia. Maraming tao na nagmamahal ng salapi. Hinahangad nilang yumaman at napapalayo sila sa pananampalataya. Ibig sabihin lang doon, kahit linggo nagtatrabaho para kumita lang ng pera. Para lang magpakayaman, kumikita sila ng pera. Hindi na nila iniisip yung pananampalataya nila. Anong magagawa ng kayamanan na yan kung mapupunta ka rin naman ng impyerno? Kaya nga mga kapatid, isipin mo muna yung relasyon mo sa ating Panginoon. Alam ko na marami tayong mga pagsubok sa buhay. Alam ko na bawat isa sa atin ay dumaranas ng pagsubok, spiritual man yan, emotional man yan, o ano man ang klase ng pagsubok, financial man yan, lahat ng yan ay iisa lang. Sa harapan ng Panginoon, magpakumbaba ka at magsisi sa iyong mga kasalanan. Kung gusto mo matugunan ka sa iyong mga kahilingan, alamin mo yung kalagayan na meron ka. Alamin mo yung pananampalataya na meron ka. Dapat alam mo na ang kaharap mo'y Diyos na banal. Itaas mo ang Panginoon. Sa oras ng pananalangin, daanin mo muna sa pagpupuri. Umawit ka. Alam nyo, kapag ako'y nagdarasal, kapag ako'y humihingi ng tawad, bigat na ako. Mag-i-start muna ako magpuri. Magpupuri ako ng himno. Hanggang sa mapuspos na ako ng Holy Spirit, saka ako'y papasok yung dasal. Kasi nga sa harapan ng Panginoon, gustong-gusto ng Panginoon na nagpupuri ka sa Kanya. Pwede niyong gawin iyan. Kapag gusto niyo magdasal sa Panginoon, magpuri ka muna. Hanggang sa maramdaman mo sa puso mo na napupuspos ka na pala ng Holy Spirit. Pag napuspos ka ng Holy Spirit, nararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon, magdasal ka sa Kanya, umiyak ka sa Kanyang harapan, magtumangis ka, pagsisihan mo lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. Alam niyo yung pinagmumulan ng problema? Kasalanan. Dahil kay Adan at Eva, nung sila'y magkasala, sila'y pinalayas sa halaman ng Eden. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Pumasok ang problema, pumasok ang sumpa. So, ang problema, yung pinagmulan yan ay kasalanan. Kaya huwag niyong iisipin na kayo sinusubok ng Diyos. Ang Panginoon kapag sinubok kayo, spiritual. Tandaan niyo yan. Huwag niyong iisipin na kayo sinusubok ng Diyos.
sa mga problema sa pang-pinansyal, isipin nyo, bakit kayo dumaranas ng problema pang-pinansyal? Baka may problema kayo. Baka masyado kayo maluho. Huwag niyong isipin na sinusubok kayo ng Panginoon sa pang-pinansyal. Kayo mismo ang may kasalanan yan. Ang para sa Panginoon, sa pananampalataya. Susubukan ka niya kung paano yung pananampalataya na meron ka. Ang Panginoon, papasok siya sa pagsubok na yan sa oras na meron kayong mga problema. Kanino kaya kayo tatawag? Yun ang pagsubok na binibigay lang sa atin ng ating Panginoon. Kanino kaya kayo tatawag sa oras na kayo tuksuin ng dyablo? Sa oras na bigyan kayo ng malaking problema? Sa oras na kayo bigyan ng sakit? Kanino kaya kayo tatawag? Yan ang pagsubok ng Panginoon. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng sakit, cancer. Hindi yan binibigay ng Panginoon. Hindi kayo pahirapan sa gutom. Hindi yan binibigay ng Panginoon. Ang binibigay ng Panginoon, paano kayo tatawag sa aking pangalan? Yan ang pinakapagsubok lang ng Panginoon para sa atin. Lahat ng problema na meron tayo, yan ay mula sa dyablo. Isipin niyo, tandaan niyo yan, lahat ng meron tayo ay mula sa dyablo. Kaya nga, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, lahat ng bulag, lahat ng pilay, anong sabi ng Panginoon? Dyablo, lumayas ka sa tao na yan. So lahat ng karamdaman na meron tayo, nagmula yan sa dyablo. Pinalayas ng ating Panginoon. Kaya huwag niyong iisipin na kayo'y sinusubok ng Panginoon sa kahirapan na meron kayo. Huwag niyong iisipin na kayo'y sinusubok sa pananampalataya. Ang Panginoon, susubukin kayo kung anong klaseng pananampalataya na meron kayo. Yun lang ang para sa Panginoon. Yun lang ang tandaan ninyo. Ang Panginoon, susubukin kayo kung paano kayo tatawag sa Kanyang pangalan. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin. Manalangin tayo sa lahat ng mga problema na meron tayo. Itawag natin sa ating Panginoon, una sa lahat, maging humble tayo. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan. Dahil walang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Ang Panginoon lang ang makakapagbigay kagalingan sa lahat ng mga karamdaman na meron tayo. Ang Panginoon lang ang makakatulong sa atin kung paano tayo makakapamumuhay na maayos sa pananampalataya. Si Lord lang ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa mga nanglulupaypay na pananampalataya. Si Lord lang ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan kung paano ba natin masusolusyonan yung buhay pananampalataya na yan. Kaya nga tayong lahat, isipin natin kung ano nga ba yung mga pagkakasala na meron tayo. Sa harapan ng Panginoon, pagsisihan natin na talikdan ng ating mga kasalanan. Hindi man natin ito maalala, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, hindi ko na maalala kung anong mga pagkakasala na meron ako. Ikaw na ang bahalang umintindi at magpaalala sa akin. Kaya nga sa oras na ito, lahat tayo tumawag sa ating Panginoon, 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 Panginoon.